Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ang lahat ng papuri ay ukol lamang kay Allah Subhanahu wa Ta'ala, ang Panginoon ng lahat ng nilalang. Ito po ay bilang pagpapatuloy muli sa ating isinasagawang serye ng mga pagtalakay sa mga aralin hinggil sa Ramadan. At ito po ang ikalimang aralin at ang pamagat po nito ay Tauhidullah, ang kaisahan ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, at ang tatalakayin po natin ngayon ay ang Tauhid al-Uluhiyya. Nabanggit po natin nung nakaraang aralin, ika-4 na aralin, ang Tauhid al-Rububiyya, na ang pagiging ang kaisahan ni Allah Subhanahu wa Ta'ala sa kanyang pagkapanginoon, o di kaya siya yung tagapaglikha, tagapagtustos, tagapangasiwa. At nasabi po natin sa aralin na yaon na hindi ito sapat upang ang isang tao makapasok sa Islam. Bagkus kinakailangan niya yung pangalawang uri ng tauhid. Ito po yung tatalakayin natin ngayon, na isagawa o paniwalaan at isabuhay niya para siya ay tuluyang makapasok sa pananampalatayang Islam, yung Tauhid al-Uluhiyya. Ang Tauhid al-Uluhiyya po ay mula sa salitang al-Uluhiyya o di kaya al-Ilah, na ang ibig sabihin ng Ilah ay yung Diyos. Ilah ay Diyos. Ang ibig sabihin naman po nito, kung titingnan natin ito sa wikang Arabic, ang Ilah, ito po yung sinasamba o yung ma'bud. Pag sinabi nating Ilah, ibig sabihin ito yung sinasamba. Siya yung pinag-aalayan ng pagsamba. Kaya tinatawag na Tauhid al-Uluhiyya. Ang Tauhid al-Uluhiyya, ito po ang uri ng Tauhid na isa sa pinakamahalaga nating dapat maunawaan. Sapagkat dahil sa Tauhid al-Uluhiyya, isinugo ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, inutusan ni Allah Subhanahu wa Ta'ala isinugo ni Allah Subhanahu wa Ta'ala ang mga sugo niya, ang mga propeta niya dito sa mundong ito. At ang pagbibigay ni Allah Subhanahu wa Ta'ala ng sugo sa sanlibutan ito ay bilang pagbababala sa mga tao na wala silang ibang sasambahin maliban na lamang kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sa isang sa haligi ng ating pananampalataya, alam natin na ang unang haligi natin ng ating pananampalataya yung tinatawag na al-imanu billah, ang paniniwala kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. At sa limang haligi naman natin ay yung tinatawag na syahada, ay ang pagsaksi na walang ibang Diyos maliban kay Allah Subhanahu wa Ta'ala, at si Muhammad ang kanyang huling sugo at ang kanyang huling propeta. So ang ibig sabihin ng Tauhid al-Uluhiyya sa Sharia, ito po ay ang pagbubukod tangi kay Allah Subhanahu wa Ta'ala sa lahat ng uri ng pagsamba. Ang ibig sabihin, ang lahat ng gawain ni Adan na iaalay niya kay Allah Subhanahu wa Ta'ala ay nararapat lamang na ibukod tangi niya ito. Ang ibig sabihin ng pagbubukod tangi na wala siyang pag-aalayan dito maliban na lamang kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mula sa kanyang pagdarasal, mula sa kanyang pag-aayuno, mula sa kanyang pagbibigay ng zaka, mula sa kanyang pagbibigay ng kawanggawa, ng sadaka, pagsasagawa ng hajj, ang kanyang pagmamahal, ang kanyang pag-ibig, ang kanyang paghahangad ng awa mula kay Allah Subhanahu wa Ta'ala, ang kanyang pagkatakot, ang kanyang pag-asa, lahat ng uri ng pagsamba na may kinalaman sa tao na iaalay niya sa Diyos ay dapat lamang niyang iaalay kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. So ito bang ibig sabihin niyan? Ang Tauhid al-Uluhiyya, ang ibig sabihin po ito po yung kaisahan ni Allah Subhanahu wa Ta'ala na siya lang po ang kinakailangan nating sasambahin. Ang lahat ng uri ng pagsamba na iaalay mo bukod kay Allah ay matatawag na shirk. Malaking kasalanan na kung saan kapag nagawa ng isang tao ay lumalabas siya sa pananampalatayang Islam. So itong uri ng shirk, gaya ng sinabi natin nung ika-4 na aralin na Tauhid ar-Rububiyya, itong uri ng Tauhid na ito ay ang Rububiyya, pinapaniwalaan ng mga musyrikun sa panahon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngunit sa lungat ngayon,
Dito, sa tauhid na ito, tauhid al-uluhiyya, ito po yung tauhid na kung saan pinakaayaw ng mga musyrikun sa panahon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabi nga sa isang aya ni Propeta ni Allah subhanahu wa ta'ala, aja'ala al-alihata ilaha wahid inna hadha la shay'un ujab. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, ginawa ba nilang isa ang ating mga aliha, yung aliha yung pangmaramihan po ng ila. Ginawa ba nilang isa yung ating napakaraming Diyos? Inna hadha la shay'un ujab. Ito ay tunay na nakakapagtakang bagay, di ba? So, kumbaga hindi nila matanggap na ang napakaraming santo, napakaraming ribulto, mga Diyos-Diyosan na kanilang sinasamba, sasabihin lamang na iisa. Kaya naman si Propeta Muhammad sa kanyang pagdadawa, sasabihin niya sa mga tao, pupunta siya sa palengke, pupunta siya sa mga pinag-iipon-ipunan ng mga tao, sasabihin niya, "Qulu la ilaha illallah tuflihu." Diba? Ang ating batayan sa pag ang isang tao pumasok sa Islam, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ang sinasabi, walang ibang Diyos. Ikaw ay sasaksin na walang ibang Diyos maliban kay Allah. Man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah. Sino man ang magsabi ng la ilaha illallah, siya ay makakapasok sa paraiso. So, ibig sabihin, ang pinakapangunahin talagang dapat matanggap ng isang tao kapag siya ay pumasok sa Islam, ay yung tanggapin niya yung pagiging Diyos ni Allah subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah. Walang ibang Diyos na karapat dapat sambahin maliban sa Kanya. Kasi bakit? Sabi ni Propeta Muhammad, "Qulu la ilaha illallah tuflihu." Sabihin ninyo, ang la ilaha illallah, walang ibang Diyos maliban kay Allah subhanahu wa ta'ala at kayo magtatagumpay. Sapagkat alam ni Propeta Muhammad sa panahon ng mga musyrikun na once na sinabi ng mga musyrikun sa kanilang dila na walang ibang Diyos maliban kay Allah subhanahu wa ta'ala, alam nila na ang kasama dito yung act, yung tinatawag na gawa, na may kasamang gawa yung kanilang sasabihin. Ngunit sa panahon natin ngayon, maraming mga tao na mga nagsasabing wala silang ibang sinasamba kundi si Allah subhanahu wa ta'ala, ngunit makikita mo yung kanilang mga gawain ay salungat sa kanilang mga binitawang salita. Ang tauhid al-uluhiyya ay meron po siyang dalawang kondisyon na kinakailangan nating mapagtanto at makuha upang maging katanggap-tanggap tayo sa pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. Unang-una dyan ay kinakailangan ang kanyang pagsambang gagawin na para kay Allah subhanahu wa ta'ala ay iaalay lamang niya ito kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, sabihin mo, "O Muhammad, ang lahat ng aking sala, ang aking pagkatay, ang aking buhay at ang aking kamatayan ay para lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala." Sabihin, ang pagsambang gagawin mo kay Allah ay dapat wala siyang katambal dito. Para lamang sa Kanya, kay Allah subhanahu wa ta'ala. At ikalawa ay kinakailangan, ito ay naaayon sa sunna ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At ang isang pagsambang gagawin mo na para lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala, ngunit hindi naman ito naaayon sa ginawa ng mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ay hindi po ito magiging katanggap-tanggap kay Allah subhanahu wa ta'ala. So tandaan po natin na si Allah subhanahu wa ta'ala ay tinatanggap niya ang mga pagsambang ito na gagawin ng isang tao kung ito ay para lamang sa Kanya at ito ay naaayon sa isinagawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Uulitin po natin na ang tauhid al-uluhiyya ito ang karamihan na ibinabagsak ng napakaraming relihiyon ngayon. At ang tauhid al-uluhiyya ang dahilan kung bakit isinugo ni Allah subhanahu wa ta'ala ang napakaraming propeta dito sa ating, ang mga propeta sa atin sa panahon natin. At hindi lang sa panahon natin, kundi ang mga nauna pang propeta kanyang mga isinugo. Kaya pag sumikapan po natin na masamba natin si Allah subhanahu wa ta'ala ng bukod tanging siya at ialay natin sa Kanya ang lahat ng ating mga pagsamba at lahat ng ating mga gawain. At sumunod po tayo sa sunna ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At hanggang dito na lang. Maraming salamat ulit sa inyong pagsubaybay at abangan nyo po ang kasunod pong serye ng aming mga tatalakayin. At wasallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.